dayuhin mo ko ng bitaw, tapos pag nakita mo, talo yun sa'yo. Minsan nagkakaganon eh. Pero mga kasabong, meron talagang tinatawag na aces. Mga kasabong aces talaga na kahit anong sitwasyon, kahit anong stress ng manok na yan, papalo yan. Yun yung tinatawag na aces, mga kasabong. Magandang araw sa ating lahat, mga kasabong. Ngayon, dito tayo ngayon sa episode 20 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Pero syempre, mga kasabong, unang-una pa lang humihingi na agad ako ng pasensya. Magbait-bait ka, kilala kita. Pasensya po sa lahat dahil wala po muna tayong shoutout ngayon. Alam niyo kung bakit, mga kasabong? Dahil meron tayong i-advertise na YouTube channel din dito sa, syempre, sa YouTube channel. Bakit ko ba siya i-advertise, mga kasabong? Kailangan ng pera mo. Kasi siyempre, gusto ko rin na hindi lang ako yung magbahagi sa inyo ng mga learnings about sa Gamefall industry. Pero kung hindi man yun ang content niya, at least natupad nyo yung pangarap niya bilang isang YouTuber. So ito ay si Edwin Luna. Kung ako ay Sabong Pinas, siya ay Sabong Bloodlines. Mga kasabong, makikita natin yung Sabong Bloodlines sa description, yung link niya sa description ng video na to. So yun, mga kasabong, humihingi po ako sa inyo ng suporta. Mga kasabong, hindi para sa akin, kundi para sa ibang kapatid natin sa buhay pagmamanok, mga kasabong. Ito ay si Edwin Luna na may link dito sa description ng video na to. So mga kasabong, huwag natin kalimutan subscribe. Ngayon pa lang, meron siya mga videos na ginawa, mga bloodlines pa lang to. Pero and so on, makikita natin kung ano yung progress na magiging content niya, mga kasabong. Tapos ayun, paring Edwin Luna, soon, pagka nabuo mo yung manukan or farm nung kapartnerin mo, bibisitahin kita to, syempre, bibigyan din kita ng mga tips kung paano yung pagharap sa camera dahil ito parang tanga dito eh. Gago, kasama ka doon. Kasi magkita lang ako dito. Tapos yan, mayroon lang ako taga-play. So yun, mga kasabong, huwag natin kalimutang mag-subscribe, hit the bell button sa Sabong Pinas at syempre, mga kasabong, dun sa ina-advertise nga po natin na Sabong Bloodlines. Makikita po ulit yung description ng link sa video na to. So yun, mga kasabong, dadako na tayo sa pag-uusapan natin sa content na to. So yun, mga kasabong, ang tatalakayin natin is tips to sa mga pagpili ng mga kasabong natin na buyers dyan, na mga bumibili, lalong-lalo na sa mga OFW natin dyan, doon sa mga OFW na uuwi para maglibang, tapos habang naglilibang is naliligaw. Yung mga kasabong, mahirap naman po yun na hindi natin alam at wala tayong pattern. Mga kasabong, ito makakatulong to sa mga, yun nga, sa mga bibili. Kung hindi man siya OFW, hindi siya breeder, gusto niya na bumili para magsabong. Marami tayo niyan, mga kasabong eh. So yun, mga kasabong, dun muna tayo syempre sa mga OFW. Syempre, or hindi pala OFW ka man or hindi. So yun, mga kasabong, una pa lang, piliin nyo na. Piliin nyo na, mga kasabong, yung pupuntahan nating farm. Piliin nyo na. Bakit? Malalaman po natin mamaya kung bakit mo kailangan maghilera ng mga farms na pupuntahan mo. Eto, mga kasabong. So yung mga kasabong, halimbawa, nakapili ka na ng 5. Bakit 5? Yung una, pupuntahan mo siya. Pagkapuntahan mo siya, syempre, madami manok dyan. Madami manok. May hirapan ka sa pagpili. Makikita mo, mga kasabong, meron silang kaskasa, meron silang flying pen. So mga kasabong, pag meron na nasa kaskasan at merong nasa flying pen, mga kasabong, yan, piliin na nila yan. Ito huwag kayo mingay ha. Kalokohan yan. Hindi, mga kasabong, piliin na nila yan. Ibig sabihin, pre-con yun. Ibig sabihin, ginamit mo yung creativity ng isip nila dahil nga pili na yan. Creativity nila sa pagpili ng mga ilalaban nila manok. So, ikaw naman ay may budget, ibibigay nila sa'yo yan. Tapos pag hindi nila binigay yon, ang ibig sabihin, moonwalk palabas. Exit ka na kagad doon. Kasi mga kasabong, yun nga yung ano natin eh, magbibigay naman tayo ng pera, magbabayad naman tayo ng pera. Bakit hindi nila bibigay yung mga pre-con? Unless meron silang pinaka-applicable na dahilan na meron ng ganito, meron ng ganyan. Pero maghanda kayo dahil, mga kasabong, magagaling yung mga yan sa sa pag-aalibay ng ganito, ganyan. Ay, hindi kasi bayad na, hindi kasi ganito, ganyan, hindi kasi ganito. Ganito na lang. Pumili ka, halimbawa pipiliin mo ay 5.
Pumili ka ng 20. Mga kasabong, pumili ka ng 20 kung pipili mo yung 5. Pumili ka ng 20. Paano ba pumili ng 20? So, makikita mo pa lang yan, lakad pa lang mga kasabong. Tingnan mo na kagad kung gaano katikas siya maglakad. Sa cording mga kasabong, ito ang ano dyan. Pag siya naglalakad ng medyo, tingin mo, maangas, maskulado, tapos yung walk niya is parang nagkakatwalk, yan, medyo meron na siyang potential. Tingin pa lang, potential na papalo na siya. So, ang gagawin mo, kukunin mo yung patukaan. Kasi malilito ka dyan, mga kasabong. Pagkakuha mo ng patukaan, sabit mo sa papatong mo sa ganito, sa tipi nila. Pagkapatong sa tipi nila, okay lang. Hanap ka ulit ng panibago, ikot ulit ang mata mo, tingnan mo ulit. Huwag kang pupunta ng farm na nagmamadali ka. Dahil dyan ka, masisira ang diskarte. Pagkapili mo ng ganon, hanap ulit. Pagkahanap mo ulit ng ganon, yan, maka 20 ka, 5 lang pipiliin mo. Sa unang sparring mga kasabong. Pag sparring, meron naman tayong kanya-kanyang karakteristik mga kasabong Nang tingin natin is tempo natin, gusto natin yung gameness niya. Yung mga kasabong, tingnan natin. Pagkatingin natin ng 20 na yan, wow, lahat magagaling. Hirap ngayon tayo pumili. So, sarado. Gusto natin makikita, sarado yan. Pwede natin isarado yung pagpili. Yung sa 20 na yon, pag napili na natin yung mga gusto natin na karakteristik, tandaan natin, hiram tayo ng pendal pen, guhitan natin ng isa. Yung mga gusto nating mga hataw, mga palo. Diba? Tapos, pag napili na natin, halimbawa yung 10, ang hahanapin naman natin sa susunod na spar, hindi naman yung gusto natin. Ang hahanapin natin yung pangit. Bakit, mga kasabong? Pag nakita mo na yung pangit sa 10, may matitira dyan na 5. E di yung wala yung pangit na nakita mo, yun yung pipiliin mo, mga kasabong. Una, pipiliin mo kung alin yung gusto mo. Pagkapili mo sa gusto, 10 yung mapipili mo. Pag na-sparring mo ulit, hanapin mo na yung mga hindi mo gusto na palo. Para yun, ang mapipili mo, siyempre yung vice versa. Basta gawin mo minimum is 20. Ayaw nyo ibigay yung nasa flying pens, mga ano nyo piliin mo yung madami. Para madami kang pagpilian. Diba? Tapos, pagka hindi ka pa rin satisfied, patesting mo ngayon. Kasi ganito merong mga farm, namili sila. Pagkapili nila, bukod. Pagka naibukod na nila, hindi nila alam yung igagalaw nung ano. Minsan nakakagulat Minsan pagka galing nun, magkakatingin na lang yung owner tsaka yung handler na, galing pala nun. Yun mga kasabong, merong pagkakataon na talagang gumagaling. Kaya mga kasabong, hindi rin kami sure na pagka nakita na namin yung mga seleksyon, nakita na namin yung palon, ihiwalay na namin yung mga, syempre, may mga pansariling laban, may mga pang-financer, yan. meron pa rin matitira dyan. So yun mga kasabong, balik tayo doon sa mga nasa flying pens. Pagka yung mga nasa flying pens na yun, na spar mo at nagustuhan mo na magaling talaga, magbabayad ka naman, pilitin mo sila na makuha mo yun. At kung hindi, meron ka pa namang 5 Meron ka pa ng 5 na farm na sinasabi ko sa iyo kung bakit 5 ang ihahanda mong farm na pupuntahan. Exit ka muna. Pwede yan. Pwedeng hindi mo bilhin. Bakit hindi mo nagustuhan Ayaw ibigay yung mga nagustuhan mo. Yeah? So yun lang. Open yan. Open naman ng mga farms dyan. Unless, meron kasi mga farm na magpapa-schedule ka ng farm, magpapa-farm visit. May mga schedule na ganun ng mga kasabong dahil siyempre sila, naintindihan natin sila, hindi dahil nagsusuplado naman. Dahil sila naman ay meron ding ibang obligasyon bukod sa atin mga mamimili. Tama ko mga kasabong? Tapos mga kasabong, pag pumunta ka sa farm, alam mo yung wag mo dapat baunin, yung hiya mga kasabong. Kasi nahihiya tayo Minsan, pagka nahiya tayo, nahihirapan tayong pumili. Wag. Tapos, ang pinaka-iiwasan natin, yung salitang, bahala ka na, boss. Yung isasuggest mo sa akin, wag ganun mga kasabong. Matuto tayong pumili. Matuto tayong magsalita. Mga kasabong, dahil, hindi naman sa sinisiraan ko yung mga farm dyan. Yun yung pinaka-gusto nilang word, bahala ka na, boss. Dahil mga kasabong, lahat naman yan, may palo. Kasi galing yan Lahat yan, hindi na sila magbibigay ng may mga rejects. Hindi ko alam kung may mga manukan na ganoon talaga. Pero madami na breeder ngayon na hindi na sila nagbubuhay ng reject. Pero mga kasabong, alam nila kung alin yung magaling at hindi. Dahil matataas ng standard ng mga yan. Paano kung yung kanilang Class B ay pumasok sa standard natin bilang baguhan na Class A para sa atin? Di ba? Tuloy naman tayo. Itaas natin yung class natin. Matuto tayo, manood tayo na manood. Bihasain natin yung sarili natin sa pagtingin, sa pagpili ng merong cutting yung manok. Dahil mga kasabong, cutting is the name of the game. Muto ka na Okay mga kasabong, ito pa pandagdag kaalaman din mga kasabong. Dahil
lalo-lalo na sa mga OFW. Ito yung Facebook selective spar. Mga kasabong, minsan nakakaloko yan mga kasabong. Minsan pagka nakita natin na wow, galing nun Pero syempre, yung mga seller dyan, hindi ko nilalahat, mga kasabong, hindi ko nilalahat. Dahil marami talaga yung manloloko. Galit tayo dyan, galit ako dyan. Relax ka lang. So yung ibibitaw niya ngayon sa bulok na manok. Syempre gagaling na kagad yung mga binitaw niya, yung mga pambenta niya. So ito lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung meron ka na kaibigan na nasa Pilipinas, na pwede mo namang utusan, bigyan mo lang ng 500 dyan, nandiyan ka naman sa ibang bansa, mayaman ka naman Hindi, joke lang. Meron lang, ikaw kaibigan, utusan mo, papuntahin mo doon, patingnan mo talaga kung totoo. Or kung wala naman, sige, pa-scratch mo lang yan. Kasi meron nakikita natin, magaling nga yan. Tapos meron palang mga nakaganong paa, meron palang, alam mo yun, may pula. Hindi na sasabihin sa atin ng mga buyer yan, ng mga seller yan, dahil mostly sa mga seller, kumita lang. Kumita lang kahit hindi na sila maging parehas. Diba mga kasabong, marami yan dito sa Pilipinas. Kapwa Pilipino, nagtitirahan. Huwag ka magsalita ng ganyan, Hindi na natin maalis yan. Yan na yung realidad ng Pilipino. Mga kasabong, kaya doon sa mga seller dyan, baguhin natin linya natin. Yumaman man tayo or kumita man tayo sa masamang paraan na hindi nakikita ng bawat isa. Pero mga kasabong, hindi tayo makakaligtas sa mata ng Diyos. Yung mga kasabong, napakasimple lang nun. So yun mga kasabong, eto naman, napaka-importante din natin malaman. Minsan, nadidisappoint tayo mga kasabong Pag naman ito, about naman to sa mga seller naman mga kasabong, meron tayong nakita na sobrang galing naman. Sobrang galing, nakita natin, hangang-hanga tayo. Tapos pag dumating sa manukan natin, syempre papahinga mo yan. After 1 week, syempre titignan mo kung may yung gameness niyan ulit. Papakita mo syempre, pagyayabang mo yan. Tapos biglang bumulok. Mga kasabong, wag kang ma-disappoint. Iyon ay talagang mangyayari. Dahil, adjustment mga kasabong. Syempre, pagka yung sa lokasyon niya, inalis mo siya sa lokasyon niya, tapos napapunta siya sa lokasyon mo. Iba yung klima dito sa kanya, iba yung klima dun sa'yo. Mga kasabong, may changes yan. May changes yung kanyang, kailangan muna natin siyang i-recover. Dahil 7 days yan na may stress, dahil bagong lokasyon, 7 days pa recovery, tapos, tsaka pa niya, magiging relax dun sa panibagong lokasyon niya. Tapos mga kasabong, meron din yan tayong mga tinatawag na pinaka-peak na niya, yung point na yon. Mga kasabong meron tayo diyang magaling. Magaling talaga. Makikita mo, maayos talaga yung pumalo. Tak. Baliw. Tapos, magda-downgrade yan mga kasabong. Bababa yan. Bababa yung pinaka-gameness niya. High-low yan mga kasabong. Kaya minsan nakikita natin yung mga paa is ginuguhitan. Dahil mga kasabong, yun yung hinahabol nilang pick. Ay, ito na. Tapos, ito na. Mga kasabong. Yun. Kaya minsan, huwag din tayo magpapapaniwala dyan sa mga guhit-guhit na yan. Dapat ikaw mismo naguguhit para malaman mo, oops, ito, hindi ganito yung galaw nito. Titingnan mo. Pak, galaw. Pababa yan. Pag nakita mo talagang sobrang galing niya talaga dun sa panahong yun, yan, dyan ka na mag-uumpisa gumuhit. Sa susunod, makikita mo na pagka paakit na siya. Kasi bababa ulit yan. Una, magaling na siya, nakikita mo na bumulok siya. Nakita mo ba, nag-a-adjust na yung galaw niya, guhit ka na ngayon. Tapos, pagka inispar mo siya the following week or the following next week, tataas ulit yan, guhit ka na ngayon yan. Ayan mga kasabong. Tapos, the following sa mga susunod, guguhit ka na ulit. Ayun, mga kasabong, pababa na ulit yun. Kaya wag tayong madidisappoint sa mga seller dyan na bakit ganito, bakit nag-iba yung manok. Marami po ang dahilan kung bakit nagkakaganon. Kaya wag po muna tayong manghusga. Mga kasabong, meron nga ako nangyari mga kasabong. Meron ako nangyari, makakwento ko lang Taga-Tagaytay to. Itong buyer ko na to. Meron siyang kinuha dito sa akin. Walang spar-spar. Walang spar-spar yan Nagmamadali siya. Sinabi sa akin, sige, marirekomenda mo lang. Binigay ko sa kanya, yung straight comb. Pagdating ngayon, syempre, sabi ko, wag mo muna spar. Mag-adjust pa yan. In-spar niya the following week. In-spar niya. Sinabi niya sa akin, sinend niya sa akin, boss, ito yung galaw ng straight comb mo. Bulok nga naman. Nahiya ako, bulok. Pero yun, mga kasabong, sinabihan ko siya, bro, ganito. After 1.5 month, tinantya ko lang, mga kasabong kasi nag-gamble din ako. Pero alam ko mahusay yun. Nagmamadali siya.
Diba? Pinagbigyan ko. Oh, ito. Isa sa paborito ko din yun. Binigay ko sa kanya. Ayan, dahil parang gusto ko rin magpasikat sa kanya na kahit hindi niya nakita yung sparring, binigyan ko siya ng good. Ang masama nito, nangyari ganito. Buti nga hindi ako na-post Pero sinabi ko sa kanya, boss, 1.5 month. Pag hindi umayos yung palo ng manok mo, papaltan ko 3 stag. Oh, di ba? Medyo gumambol ako doon. Pero alam ko na maayos yung palo nung manok na yon. Kaya ginambol ko yon. Kaya mga asabong, huwag tayong madidisappoint. Hintayin natin. Ha? Hintayin natin. Tapos pag binigyan tayo ng bulok, huwag ka na lang ulit bumili doon. Di ba? Ibinigyan ka na ng bulok, bibili ka pa ulit doon. Siyempre, lipat na lang tayo. Minsan kasi, sa kahinaan ng nalalaman natin, ng experience natin about sa game foul industry, ayan mga asabong, tinitake advantage tayo ng mga gustong kumita lang. Mga asabong, ganun yung realidad dito sa buhay pagmamanok, madami yan. Kaya yung mga asabong, yun ulit, ang inuulit ko po sa inyo, nagbabago-bago yung standard nila sa pagkakipaglaban. Hindi yan porket magaling, dayuhin mo ko ng bitaw, tapos pag nakita mo, talo yun sa'yo. Minsan nagkakaganon Pero mga asabong, meron talagang tinatawag na aces. Mga kasabong aces talaga na kahit anong sitwasyon, kahit anong stress ng manok na yan, papalo yan. Yun yung tinatawag na aces mga kasabong. So yun mga kasabong inuulit ko, wag po tayo panghinaan ng loob dun sa mga nabili natin. Hintayin lang natin, papalo na maganda yan. Kung nakita natin sa video na yun talaga yung palo na yun, pero mga kasabong tingnan din po natin pagka sa video lang. Sabihin natin yung wing ban. Wing ban number, Kemedu 1, 2, 3, 4, 5. Bitaw, nakita natin yung palo, tak, tingnan natin yung wing ban yan, tapos nakita mo yung gano'n, bumulok, okay lang po yan, nangyayari po talaga yan. So yun mga kasabong, at eto pa, dumako naman tayo sa season ng kak at saka ng bullstag. Mga kasabong, meron tayo dyan mga labanan na ganan Yung mga kasabong, piliin na natin, kung may budget lang din tayo, piliin na natin yung mga winner na. Mga kasabong, dahil bukod sa sila ay subok na, hindi mo na sila tuturuan ng ingay sa sabungan kasi naramdaman nila, naranasan na nila yan. Meron na silang experience sa pakikipaglaban, at kung hindi naman natin siya pailalaban, pwede natin gamitin yan as brood stag, brood skak, brood bull stag, yan. Magagamit natin yan dahil karamihan talaga sa mga sabungero, gumagamit talaga sila ng brood stag or materials na nanalo na. Yan. Tip din yan mga kasabong So yung mga kasabong, ingat din po tayo sa mga nagbebenta ng mga buy and sells dyan. Pero hindi lahat mga kasabong. Buy and sell na manok, okay po yan, business po yan. Pero syempre, buy and sell ng materyales, ibang usapan na po yan. Di ba mga kasabong, pagka sinabi nating materyales is gagamitin natin, padadamihin natin mga kasabong. Kung ikaw ay breeder, na alam mo naman na hindi mo na napakinabangan ng maayos, napakinabangan yung maayos na inahin, especially sa inahin dahil hindi mo naman makikita yung sparring niyan, hindi mo naman makikita yung characteristic niyan. Pag nakita mo na, sa mga breeder na seller pag nakita mo na pangit na yung record niya sa pag-itlog, sa pagpisa ng itlog, wag na nating ibenta naman. Katayin na natin yun, wag na tayo manghawa para lang kumita tayo. Mga kasabong, tayo dyan, maging aware tayo dyan mga kasabong, dahil marami nagbebenta na ganito raw ang bloodlines niyan, Iskulin daw yan, AEJ daw yan, B-Boy Enriquez daw yan. Ingat tayo sa mga daws. Yung mga daw na yan, wala na, hindi na dito ginagamit yan. Wag daw. Kailangan makita natin yung leg band at wing band code. Pagka meron silang binili na materyales, anong lahi po niyan? Iskulin po yan. Patingin ako ng broodstag. Meron siyang leg band or wing band. Or hindi sinasabing laging sabay yun. Laging meron lang wing band, meron lang leg band, meron namang parehas. Mga sabong, pag nakita natin, yun, paniwalaan natin. Paniwalaan natin yan ay ganong linyada. Tapos, siyempre, minsan, sa sobrang mabusisi tayo, boss, ilang taon na yung broodstag nyo? Ilang taon na yung eskulin nyo, yung materials na AEJ or something? Ilang taon na yan? 1.5. Tapos mag-aanak siya. Ilang months na yan? 9 months. Hindi naman nakakasta ng 6 na buwan yun Siyempre, alamin mo din. Pagka alam mong niloloko ka na, exit na. Mga kasabong, yun lang yun. Pag sinabi nilang ganito ang bloodlines, na bilhin nila sa ganito, pagka wala na yung pinaka-materialis niyan, wala na yun. Huwag mo na paniwalaan yun. Ang tingnan mo na lang is yung galaw niya. Yun na lang yung pag-usapan nyo. Huwag mo nang baunin yung salitang iskulin daw yan, ganito daw yan, wag na, mga kasabong. Alamin na lang natin, magandang pumalo, maganda rin ang anak niyan. Basta magandang materialis, maganda rin ang anak niyan. Yun na lang yun. Wag na lang natin baunin yung sinabi ko kanina. So yun mga kasabong, eto pa, ang pinaka-importante, syempre pera.
Kailangan mo magdala ng pera. Tapos mga kasabong, ito, para naman to sa mga tulad ko, na breeder, na seller, mga kasabong, Facebook pa lang, doon nyo natapusin. Doon nyo natapusin yung pakikipagtawaran. Wag tayong, kung kailan nandun na tayo sa farm, napili na natin yung mga gusto natin manok, tapos hindi pa pala tayo sundo sa presyo. Dapat, presyo pa lang, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Dapat mga kasabong, kung breeder ka din, na bumili ka ng materyales sa 5,000, okay lang yan, may 5,000. Paano kung binigyan ka ng broodstag? Kinuwento sa'yo, ang galing, ang daming panalo, super yung anak, binenta sa'yo 750 pesos. Maniniwala ka? Siyempre hindi. Di ba? Minsan din alam nga namang ibenta ko yung sa halagang ganito mga kasabong. Ihanda natin yung budget na nakakaakibat ng gusto nating manok. Di ba mga kasabong, tama ako doon. At sa mga bumibili naman na panlaban, mga kasabong, yung panlaban naman, maging maluwag ka. Hindi naman maging maluwag ka, huwag kang masyadong barat. Huwag kang maging masyadong barat para maluwag ka sa panalo. Yun yung nakikita ko mga kasabong Pag ako meron talaga, based on my experience mga kasabong, pag meron akong buyer na hindi sa amin usapin kung may tawad ba or wala. Sige boss, ganito, pipili siya ng ganito, yan, bigay. Ang outcome, panalo. Hindi na sa galing ng manok yun. Dahil sa pagkatao natin minsan. Kung bakit tayo natatalo. Dahil masyado tayong barat, masyado nating inaargabyado lahat ng breeders, masyado nating tinetake advantage na, syempre ako, merong mga small time breeders na pag walang pera, no choice. Bebenta na lang. Nang mura. Pero hindi ka buenas doon mga kasabong. Ibigay mo yung dapat na nararapat sa naghanda or sa nagbreed. Basta mga kasabong, maging parehas tayo sa buhay mga kasabong. Dahil mga kasabong, pag nag-take advantage tayo ng kapwa-tao natin mga kasabong, maling-mali yun mga kasabong. Dahil darating ka sa point ng buhay mo na kung anong ginawa mo, ayun rin ang gagawin sa'yo ng kapwa mo. At darating ka sa sitwasyon ng buhay mo na minsang inilagay mo ang ibang tao. Maraming salamat mga kasabong. Sana nakatulong po ako sa mga pagbabahagi ng iba't ibang tips dito sa ating Sabong Pinas. Mga kasabong, kung bago ka lang sa channel na to, please watch and subscribe, and please hit the bell button para ma-notify ka sa mga susunod kong video. So mga kasabong, huwag natin kalimutan mga kasabong mag-subscribe din tayo sa Sabong Bloodlines kay Edwin Luna. Maraming salamat mga kasabong, at kita-kits sa next episode ng ating Sabong Pinas.